So speaking of fake news, ano ba yung nabalitaan nating fake news na malupit? Oo, yung fake news na malupit, mga bossing, ano yun? Di ba? Yung sinasabi nila na 30,000 na mga namatay, na pati yata mga nasagasaan, nakulam, naketong, pati yata yung mga binugbog ng asawa na umpog yung ulo sa pader. Pati yata yung mga namatay sa galis aso, nakagat na rabies, na leptospirosis, putang ina, na COVID. Lahat na yata inilagay doon sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Utang ina niyan. Sabi ko nga akala ko ba naman 30,000. Si Bongbong din sa kanyang mga speech, lalong-lalo na. Sa pati si Rimulya, sinasabi niya na hindi naman kailangan pumatay ng libo-libong Pilipino para lang labanan ng drugs. Putang ina. Legitimate operations yung mga drugs na yan. Dito naman sa ICC na pinagmamalaki nitong mga dilawang tanga. Yung putang ina, pinag-uusapan pala natin sa ICC is yung kamatayan ng wala pang 50 tao. Tapos yung mga binanggit pang mga kaso na yon, lahat ng mga namatay, puros mga kawatan, kriminal, adik, magnanakaw. So, mga kalaban ng gobyerno, yung mga namatay. So, anong pinagtatalunan natin dito? Wala naman palang sanggol dun na nabalita doon. Wala namang ganito, wala namang ganito, wala namang ganyan. Period ng 2011 to 2019 lang pinagtatalunan pala. Tapos doon sa period pa noong 2019 na sinasabi nilang 30,000 supposedly namatay, putya yan, 23. So yan ang propaganda, mga bossing. Ganyan ang propaganda kasi ng mga komunista. Palalabasin nila na ang sama-sama mo, palalabasin nila para makakuha sila ng simpatya, hindi lang dito, pati sa international media. Sabi ko nga sa inyo, the reason why they applied this or they filed this to ICC is because substantial yung kanilang or walang substance. Or walang pag-asa yung kanilang kaso dito sa Pilipinas. Why? Sa lahat ng kanilang yaw-yaw, sa social media, sa mainstream media, wala silang mapatunayan kahit na isa. Paano natin nasabi? Diyan sa Kongreso. Diyan sa may Kongreso. Kita nyo, Quadcom. Ang daming mga pangalan na lumabas. Ang dami may mga hawak na picture na lumabas. Anak ng tinapay na yan. Yun pala, hindi naman pala sila mga kasali doon sa mga namatay nung panahon ni Pangulong Duterte. Hindi pala lahat. Dinagdagan pala. Kailangan pa nilang dagdagan para magmukhang kahindik-hindik ang pagkatao ni Pangulong Duterte. Matalino ang mga Pilipino. Organic ang mga DDS. Dibistado kayong lahat. Kung noon may tanimbala, nagkaroon ng tanim kaso sa KOJC, nagkaroon ng tanim baril kay Arnie Tebes, nagkaroon ng tanim bukol dyan sa Villamor, ngayon may bago, tanim EJK. Ano yung tanim EJK? Eto yan, Anak ng tinapay. Ayan, katulad nito, ha? Nagpoprotesta itong mga buwaka ng inanto. Na lahat ng ito naman, ang nagbuklod-buklod sa kanila, yung mga komunista. Sabi niya, my God, why is Dr. Dre in the picture? He was a friend and people from Lanao del Norte knew his case. It definitely had no connection whatsoever with the war on drugs or with Duterte per se. Bakit parang nababaliw na ang mga tao sa kakapin down kay FPRRD? Nayabag na Jude and Dr. Andutan. Ano bang kinalaman ng kaso niya kay Duterte? This anti-Duterte reached the pinnacle of lying and social media manipulation. Nakakasuka.
So hindi naman pala damay itong nakabilog. Namatay pala ito nang hindi naman konektado sa war on drugs. Hindi naman konektado kay Duterte, doon daw sa Lanao ito. Pero putang ina niyan, sinasama nila dyan. Bakit? Wala na kayong mahanap na iba, so lahat na lang nang namatay kay Duterte sangkot. Kahit yung namatay sa tetano, nakapitbahay nyo kay Duterte na sangkot. Kay Duterte na yan, kaso na yan. So, dito mo makikita yung manipulation ng komunismo sa mainstream media to the point na inilalabas ng mainstream media to. O, eto pa isa. O, Tanim EJK2. Putang inang ABS-CBN, oh. Ang galing-galing, oh. Mothers and wives of drug war victim. Hindi na lang tinuloy. Puta, may kapitbahay si ate. May kapitbahay si ate. Sabi niya, oy, Aling Sheila. Puta, trending na trending to si Aling Sheila eh. Tigilan mo kami, Aling Sheila. Yung anak mo, adik, magnanakaw. Pinatay yan nung last year ng si Marcos na ang presidente. Hindi yan time ni Duterte at pinatay ang anak mo ng kapwa adik dahil ng 11. Magkano yan? Wala bang basag dyan? Putang ina. Yung nakared sa picture frame, taga dito sa amin yan. Wag ako. Puta, may tinagpa siyang pangalan. Ayan oh. Putang ina niyan, imaginein mo ang caption ng ABS-CBN na kupal kaya wala na kayong prangkisa, putang ina nyo eh. Kaya dapat talaga hindi na bumalik ang prangkisa yung mga buwaka ng ina nyo. Gone but not forgotten. Wow, putang ina. Ang babait. Oh, mothers and wives of drug war victim. Oy, dapat pala kung namatay yan, pinatay yan sa drug war, dapat pala kasama si Bongbong Marcos sa ICC ngayon. O hindi ba? Kasi panahon niya nung namatay to eh. Ba't sinasama nyo to? Diyan sa mga biktima ng namatay di umano nung panahon ni Pangulong Duterte. Putang ina nyo. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Ano ka ngayon, Aling Sheila? Putang ina ka. Yan yung sinasabi ko sa inyo na papaano naman yung mga namatay na mga adik, putang ina nyo. Dapat na talaga mamatay yung mga yan dahil salot sa lipunan. Ayan o, magnanakaw, adik. Tapos inonsi pa yung kaparehas niyang adik. Mamamatay talaga yan. Sabi ko sa inyo, kung ikaw nakipaglaro ka sa apoy, talagang mapapaso ka. Tingnan yung mga picture ng mga pinakikita nyo. Putang ina, puros lubog ang mga pisngi. Sabog na sabog. Wala kaming respeto sa mga namatay nang dahil nanlaban sa mga pulis at dahil nagbebenta ng illegal na droga. Dapat lang talaga mga matay ang mga hinayupak na yan, lalo na kung nanlaban. Pero kung tangina niyan, tingnan ninyo ilan yung namatay. Si 50. Ilan yung sumuko. Ilan yung nahuli. 30,000, hindi nyo naman pala kayang patunayan yung 30,000. Puros kayo 30,000 and 30,000. Katulad nga ng sinasabi ko, ang hilig nilang palakihin, pasabugin yung numero para magmukha ka ng karumal-dumal. Si Pastor Apollo Kimuloy, 200 ginasa. Tangina, sa 200 ginahasa, ni isa walang nagdemanda sa kanya. Diyan sa kaso niya ngayon na kinakaharap, yung nakakulong siya, alam nyo ba, isa lang ang complainant niya? Ang dami-daming naggagagano sa Senado, wala ni isa doon nang may sampa ng kaso. Kay Pangulong Duterte, ang daming gumaganon-ganon. Puta, yung pala, P50 plus yung 43, yung nasa ICC, kaya pala hindi ma-file sa Pilipinas, pagtatawanan sila ng korte dito. Dahil wala naman pala talaga silang mga ebidensya. Anong ebidensya nila doon? Putangin na, si Matubato. Paano patutunayan ni Matubato yon? Wala siyang hawak na ebidensya kahit ano, sasabihin lang niya na, hindi, promise. Nagsasabi ko ng totoo. Pwede ba yun? It's not what you can say in the court, it's what you can prove. Yung pagsumpa mo na ganun, anong preba nun? I mean, what does it add sa kaso? Oh. Lalo na, bago-bago ng statement yung putang Matubato na yan. Dami raw nilang pinatay, siya daw ang hitman, ganito, ganyan, nung tinanong siya. So, nakapatay ka na? Hindi pa po. Gago din eh. Oh, ito, Tanim EJK. Ito pa isa. Ganun din. Puta, doon pa sa Hague.
Doon pa sa Dahiga, nag-rally itong mga putang ina nito. O ito palang ano na to, ito Becky. Ito pala sa probinsya nila ay Poging Becky at dahil daw sa inggit, pinatay ito. At hindi daw ito biktima ng war on drugs dahil di naman daw nagdodroga to. Oo, yan ang istorya daw nitong ano na to, nitong may nagpatotoo, nakakilala din nito. Sabi, ba't nandiyan dyan yung batang yan? Bakit nandiyan dyan siya? Hindi naman yan siya namatay dahil sa war on drugs. Namatay yan, isang krimen yan na away bading yan. O, tingnan nyo kung paano nila pinasasama yung pangalan ng mga Duterte. Sinong fake news ngayon? Hindi ba? O, sa NBI. O, sa kay Barbers. O, sino ngayon ng fake news peddler? Mantakin nyo dating Pangulo natin fake news na mga putang ina nito. Tapos hindi kayo umiimik. Tapos kami ang pupuntiryahin nyo, ano magagawa namin kung magaling lang talaga kami? At saka kung matatalino lang talaga ang DDS at sa sobrang dami ng DDS, ang daming mata na nakatingin at na madaming mga matatalinong utak na nag-i-scrutinize ng mga bagay-bagay. Hindi kayo makakapagtago. The reason why wala kayong mga ganito, the reason why wala kayong ganyan, it's because meron lang naman ang gobyerno to ng troll army. Na pag nakita mo nagko-comment doon sa mga ano nila, doon sa mga post nila, putain nang yan, puros walang friends, 3 araw pa lang yung account. Lock profile, yung picture, anime, kung di man sexing babae. Na ewan ko, putain na sabi ko nga grabe tong mga ginagawa ng pamahalaan ngayon. Oh, at meron silang paliwanag ito may paliwanag sila. Bakit daw 43 lang at hindi 30,000? Oo, ito basahin daw natin. Sabi nitong putang inang tong, ewan ko rito kung sino ba tong ulol na to, pero ganito nila tinitwist yung mga bagay ngayon kasi nabisto sila Nahuli sila buong mundo nanood. Crime against humanity, 43 yung namatay tapos lahat kriminal. In a span of 9 years, 43 yung namatay. Putay na, isang missile lang ng Amerika yan Daan-daan ang namamatay. Isang araw lang yan. Isang missile lang ng Israel sa Gaza. Puta, ang daming nangangamatay. Girl, boy, bakla, tomboy. Bata, matanda. Tapos ito, in a span of 9 years, from 2011 to 2019, 8 years, in a span of 8 years, pucha yan, 43 yung namatay. And we are calling it crime against humanity. Tapos doon sa kaso na nakalagay pa nung pinalakalat ng mainstream, may rape pa. Wala namang rape na nabanggit. Yung nagsabi ng nagbasa ng kaso ni Pangulong Duterte. So saan galing yung mga istorya ng mainstream media na kung ano-anong kabalbalan? Kaya naman pala, noong tinatanong ni Pangulong Duterte, si General Torre, what is my case? Anong ginawa kong krimen? Pakipaliwanag mo. Kaya pala hindi niya alam. Hindi niya masabi. Dahil puta ina, ang hinahanap palang ang pinapasagot lang pala kay Duterte is 43. Hindi naman pala 30,000. Kaya naman pala, nagmamadali si General Torre. Dahil kung hindi pa siya magmamadali, mabibisto pa siya ng mabibisto na talagang wala siyang alam kung ano yung ginagawa niya. Sumusunod lang siya sa utos ni Anyo, ni Rimulya, at saka ni Chodoro, at saka ni Bongbong. O kita mo napakasinungaling ng militar. Sabi ng mga hayop na militar, wala silang kinalaman at sila'y patas. Pero puta ina, si Anyo na National Security Advisor, which is military, si Chodoro na Department of National Defense, which is military, nakipagkutsabahan para ipamigay itong ating pinakamamahal na dating Pangulo. Ang kapal ng mukha nyo, Armed Forces of the Philippines, wala kayong mga utang na loob. Dahil lang sa 130 to 350 na dagdag na allowance nyo na tinanggalan kayo ng budget naman. Sa pangkabuuan, wala kayong pambili ng mga bagong armas, lumalakas ang NPA. So paano yan? Lumalakas ang NPA, wala kayong pambili ng bagong armas, mamamatay na naman kayo sa bundok, dumadami na naman sila. Tapos magpapaawa kayo ngayon. Kinaltasan pa kayo ng pensyon.
Yung pension nyo, pension nyo, pinahuhulugan na sa inyo. Samantalang responsibilidad naman ng gobyerno yan na bigyan kayo ng pensyon nang dapat hindi kayo naguhulog. Pero tama lang sa inyo. Dapat nga, lakihan pa yung mga kontribusyon nyo. Total din naman, wala rin naman pala kayong silbi sa bayang Pilipinas. Tama lang yan. So, more kaltas for MUPs. Yung 3,000 plus na kaltas sa kanila buwan-buwan, gawin nating 10,000. Oo, total naman, malaki-laki na yung mga allowance nila. Oh, so yun yung sinasabi natin ng mga kapikian. Oh, 43, 30,000. So si Torre, wala ngayong masabi. Oh, ngayon yan, nagyabang na lang dun. Sabi niya, bakit nga mga 40 plus lang yung pinatay pero sasabihin na 30,000? Ayun daw follow-up answer. Kasi ganito yan, putang inang galing. Para malaman mong maalat ang isang kawa ng sabaw, putang inan yan. Ginawang analogy yung sabaw. Hindi mo uubusin yung kawa. Kukuha ka ng kutsara, titikman mo ang sabaw. Kung maalat yung sabaw, dadagdagan mo ng tubig. Ganon daw yun. Kinangina yan. Yung 40 plus na pagpatay ang pinili ng prosecution para patunayan na may systematic nga daw na pagpatay. Na alam ni Duterte ang naganap na ang pagpatay ay talagang sinadya at may basbas ang mga pagpatay galing sa kanya by extrapolation. Pwede mo nang i-apply ang mga specific na kaso na yan sa sinasabing 30,000 na pinatay. Putang ina, no? Ganun ang paliwanag nila, no? Parang kukuha ako ng 5 kaso, patutunayan ko na may kasalanan ka rito sa 5 kaso na to, tapos pag napatunayan na may kasalanan ka, puta lahat na nang namatay doon sa lugar na yun, ikaw na pumatay, ganun. Tapos crime against humanity. Gago. Per buhay ang pinag-uusapan dito. Hindi po pwedeng, putang ina niyan. Hindi po pwedeng dito sa lugar na to ha. Dito sa lugar na to, merong nalason. Sa lugar na to, alam mo, may maraming mga nalason sa lugar na to. Oh, tapos yung mga nalason yun, siguro mga 200. Yung 50 ang kinain yung pansit. Yung 50 ang kinain yung paksiw. Yung isang 50 ang kinain yung pakbet. Yung isang 50 ang kinain yung sinangag. O napatunayan na putya ang meron lang palang lason yung paksiw. Oh, so ngayon dahil nalason yung 50 dun sa paksiw, yung ibang hindi naman kumain ng paksiw pero namatay din sa lason, oy, bintang na natin dun sa nagluto ng paksiw. Utangina, we are talking about one life per bawat buhay yan. Hindi yan pwedeng as a group. Hindi pwedeng as a group yan, sir. Kailangan po yan, bawat buhay, bawat isa, kaso yan. Kung 40 yung namatay, 40 counts of murder. Hindi ba ganun yun? Kaya nga, isa't isa yun. Hindi pa pwedeng 30,000. Dapat kung 30,000 yung namatay, dahil kay Pangulong Duterte, 30,000 counts of murder. At saka kung di ka ba naman tanga, bakit hindi, kung nilagay mo na, at kung sigurado ka na doon sa 43 na tao na yun, bakit hindi mo pa ginawang 30,000? Kung sigurado ka sa 43, di sana, sigurado ka na din doon sa buong 30,000. So dahil hindi ka sigurado sa 30,000, unahin natin yung 43. Pag lumusot yung 43, isama na natin lahat, ganun. Kinang inang buhay yan. Tangina, ganyan sila kagagaling. Pinagmistulan nilang kawa ng sabaw yung kaso ng buhay ng pagpatay. Anak ng tinapay. Pag pumatay ka ng 5 counts of murder ang kaso mo. Pag pumatay ka ng 43 counts of murder.
Yang ginawa mo pag pumatay ka ng 30,000 counts of murder. Ganun yun. So dahil daw ito muna, titikim ka lang muna dito. Pag maalat, putya, ibig sabihin, maalat na lahat yun. Ganun ba yun? Kapag nagluto ka, ganun yun. Pero hindi po nagluluto ang mga taga-ICC. Yung mga taga-ICC po, specific sila kung ano yung isinampa mong kaso. Halimbawa dyan sa 43 na namatay, magpipresenta ka ng ebidensya sa 43 na yan. Putang ina niyan. Kung 30,000 yung inilagay mo dyan, magpipresenta ka ng 30,000 na magkakaibang ebidensya. Hindi naman nagluluto ng bulalo yung mga taga-ICC. O kaya ng tinola. Putang ina. So dahil peke yung kanilang mga datos, peke yung kanilang mga ipinipresentang mga ayan, yung pinipresenta nilang mga tao sa kanilang sa kanilang mga katarantaduhang mga kaso. O ayan ang ginagawa nila. O ito, meron silang damage control. So para daw by exploit, pwede mo nang i-apply ang mga specific na kaso na yan sa sinasabing 30,000 na pinatay. So ibig sabihin, hindi pa kayo sigurado talaga doon sa 30,000 na yan. Oo, kaya practicein muna natin sa 43. Pag lumusot yung 43, automatic, pasok na yung 30,000 dyan. Hindi yun ganun. Hindi yun ganun. Kung ang nagdemanda si Juan, kung ang pinag-uusapan si Juan, hindi natin pwedeng idamay si Pedro. Ibang issue si Pedro. O si Juan muna tayo. Pagkatapos si Pedro naman. Pagkatapos si Juanito. Pagkatapos si Roberto. O hindi yun pwedeng, kung ginahasa si Juan at masakit din yung tumbong nung tatlo, pati yung tatlo ginahasa na rin. Hindi pa pwedeng ganun. So ganyan ang ginagawa nila mga bossing sa ating mahal na presidente. Sinisira nila yung reputasyon gamit ang mainstream media. Tapos yung mga peking eksperto nila katulad nila Haydarian na putang ina yan, tinawag na ang mga parang kaya niya tinawag na taga-Sub-Saharan ang mga taga Mindanao kasi ganito. Parang sinasabi niya na the reason why sobrang sikat ni Pangulong Duterte sa Visayas at Mindanao. Kasi nga, yung mga tao doon, konti na lang, unggoy na. Yung mga taga Mindanao at Visayas, mga taga South, para silang, kaya matindi ang kanilang pag-idol sa isang tao kasi nga, para silang mga Aprikano na ilang hakbang na lang, mga unggoy na. So, mahirap ang buhay nila, mga patay gutom sila, kaya mabilis sila mag-idolize, mabilis sila ng tao, mag-idolize at magmahal ng tao, ganun. So parang sinasabi nila na mga taga-South, nito ni Haydarian, mga taga-South, walang kapasidad na mag-isip kung si Duterte ba ay magaling na pangulo, hindi. Basta dahil patay gutom tayo at mga unggoy tayo dito, oo, nakita natin, Duterte, nakadamit. Yan ang natin, Diyos. Panginoon. Ganon ang pinalalabas ng putang inang Haydarian. Na sila daw, Southern Europe, putang ina, Southern Europe. Gumaganyang ka pa, mahilig ka naman sa burat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag maliban
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong